mind control yung isang hero para mapunta siya sa gusto mong spot. Pero enough ba yung ganong CC against the high burst damage ng LPE? Oo nga, kaibigan TDZ. As we are now heading into the game, MPL Philippines is under the regulation, the supervision of the Games and Amusement Board. It's all about the CC. It's all about the Tama yung CC. sinabi mo dito para sa side ng OMG. Meanwhile, dodge in, dodge out naman para dito sa side ng LPE. Pag-usapan natin itong Lilia, pre, no? Parang, ang tagal natin hindi ito nakita. And yung kit niya, Arvs, right now itong Lilia with the flicker na din. And alam mo, TDC, napapansin ko, dumadami din yung users ng Impure Rage talaga. Oh, man. For the extra mana. Tingin ko kasi sa Magic Emblem or sa Mage Emblem, dalawa lang yan eh. Yung BS Mystery Shop pati yung Impure Rage. But if you're using heroes na mataas yung kanyang mana cost for the skills, especially yung kanyang Shadow Energy plus yung Magic Shockwave, mabilis maubos. Hindi mo risk or hindi mo afford na bumalik every single time at ma-miss yung mga experience and gold na mawawala sa'yo kapag umuwi ka. And that's a good thing. Kasi meron din siyang additional damage. Yeah. Depende dun sa HP max HP ng kalaban. So, we're talking about a lot of DPS para kay Lilia. Exciting times as a team. LPE will secure the purple. Meanwhile, si Kurt TZ Apolado dito. Uy! Oh! Nabuhay pa nga si Kurt TZ, pare ko. Safe na safe, men. Kita mo naman with the presence of mind. Ang laki ng damage ng pang-clear ng LPE nun, pero nakatakas pa rin siya. Yeah. Pare ko, kamuntikan si Kurt TZ doon, pero I think kailangan din natin pag-usapan dito bukod sa Lilia, yung glue naman ng side ng OMG. Wala pa naman nangyayari, parehas pa lang naman sila nagpa-farm, pero itong glue na pick na to, parang sa part ng MPL, sila lang din ang madalas bumili. Yeah, tingin ko it suits their playstyle eh. Kasi more on pick-off, napapansin natin dito yung first 3 picks ng Omega. And with that glue, meron kang capability na mag-isolate ng isang hero ng LPE, which is much more easier sa OMG na makakuha ng successful pick-offs. Yun nga, no? So ngayon, with the Selena also, ay madali lang din, no? Ay, isipin mo kung ganun Selena Arrow, tapos mag-glue ulti ka, Nako. madali kang makakashoot. Totoo yan. Oo, madali kang makakashoot. Pero nako, Bimo, sinushoot ang sarili niya ngayon dito sa may turtle pit dahil mukhang nahihirapan din ang Omega kumuha. Hindi rin basta-basta makalapit ang LPE kung iisipin mo because of this Matilda at mukhang magiging libre itong turtle na to para kay Hajizi, pare ko. Uncontested pre para sa LPE. Kasi isipin mo si Heat, binabox out ka gamit yung Soul Bloom. Napag-usapan natin kanina kung gaano kasakit yung Soul Bloom with this mobility, ang hirap niyang i-chase. So it's either magde-decide ka, kailangan ko bang ituloy yung farm ko o kailangan ko bang pumasok dun sa may loob ng turtle para mag-risk ng damage. Pero sabi ng LPE, okay, let's play it safely. Hindi natin kailangan gumadali. Hintayin natin yung mga core heroes natin, especially Ryota, to get his items. And talking about items here, Ryota, muntik na malapit na makakuha ng kanyang Raptor Machete. Oo. At kapag nakakuha siya Raptor Machete, napakabilis mag-snowball. Napakabilis na nga lang no, talaga, no? Lalo na, si Ryota? Si Ryota pala ang naglalaro bilang jungle. Oo. Tapos si Yaku yung Chang'o. At a switch para dito sa ng LPE. Heat. Ngayon, Pulado. Heat. Papagamit na lang dito ng lipad. Pero ayun yung mga bala na tumama dito kay kaibigan Bimo. Ultimate para kay Ryota. Ryota. The Tempest of Blades is not going to be enough para at least mabuhay doon. And the glue will put in the split para mabuhay. Ang hirap din kasi ng position doon ng LPE. Nandun sila sa may choke point. And even Ryota, nakita niya, ginamit niya yung Tempest of Blades. Kaso, ang liit nung gap. Kailangan niya makuha yung isa pang sword para makapag-dash out siya. Pero with the burst damage from Rhapsody na gamit ni Hajizi, ang hirap gumalaw. Kasi meron pa rin doon mga frames na hihinto ka eh. Na every bala or mag-i-slow ka eh. So, ang hirap talaga. Yun nga eh. At saka ito pa, gusto ko lang idagdag. May pa natin. Gusto ko lang idagdag, TDZ, na itong glue meant tong hero na to na talagang pwede kayo mag-dive. Oo, dive lang ng dive. Diba? Kasi ang kunat niya reduce damage from the turrets pero mukhang tumama doon yung arrow plus pinagpabaril sa likod. Oh no, Arms Pulado ngayon na JZ, bumubullets yung pana ay mawawala na din. Pero look at Toshi with the backs out. Wow. Na ginagawa dito. Nandito na din si Ryota, mga kaibigan. Bine-veteran moves talaga but with the Meteor Shower helping Ryota na makakuha ng kanyang purple buff at ang ganda ng movement dito ng OMG. Yeah, TDC, kailangan natin pag-usapan ngayon yung part na OMG pa rin ang nagkikreate ng tempo
Dahil lagi silang nauuna din dito sa Lord. At kapansin-pansin na umalis na rin yung mga side lane eh. Oo. Parang gera na kagad eh. Wala na munang gold turret eh. Wala mo ng gold turret since it's already 5 minutes in. Mas ready silang i-take down yung main primary objective pero mukhang tatamaan na naman ng arrow dito. Oh my glove, Jake the Dog is now falling low. Men, kita mo yun, men? Ano yun? Ano yun? Kita mo, nung pagkasapi ni Glue, wala agad gagalaw. Hindi ka pwedeng makaalis eh. Parang makakatakas ka. Kung makatakas ka man, siguro yung kaluluwa na lang, yung katawan na lang yung maiiwan eh. Hindi eh, no? Parang pag once na nasaniban ka, mapapana ka agad. Uy! Oh my, Ryota, sumasay ko sa icon. Oh! 4-3 para kay Hajizi. A JZ with the 3 points. Definitely a good trade there for the side of Omega. At mukhang nag-work dito. TDC, is this Oh. the future? Nako, Pare, Matilda Glue. it is the future, Tapos men. may Esmeralda pa. May Esmeralda pa. Men, ito gusto kong makita kung gagana tong mechanic na to. Since merong guiding wind Oo. dito si Matilda. Tapos meron pa siyang grab yung para kay Glue. Yung sasanib siya. Oo. Kaya dalhin yung kalaban kung nasan si Matilda. Yun yung gusto kong makita. Kailangan natin malaman, no? Let's see kung napwestuhan ba Wow! yan ng OMG. Nakabawi sinabi mo dito. Pero mabalik sa sinasabi mo, pare, parang pwede. Oo, diba? Kasi Kasi dapat ganun yung mechanic. alay pa rin kasi yun eh, na pwede Oo. sumama sa guiding wind eh. Pero tingnan natin kung yun nga ba yung possible combo kung bakit pinili ito ng OMG. Kasi, oo nga, no? Dapat pwede. So, ibig sabihin, may part na medyo broken yun, in a sense. Oo, kasi men. yung kalaban mo, masasama sa'yo. Masama sa'yo. Tapos, madidisposition mo. Oo, so Oo. posible, pero yun yung part na kailangan pa natin tignan kung magiging kaya bang i-pull off ng OMG yung ganong klaseng combo. Ang tanong doon kung na-practice ba nila. For Yun. sure, alam na yon ng side ng OMG and we'll just gonna see it kung pwede ba yung ganong mechanic. Pero going back, ang storya sa ngayon ay mukhang one-sided yung laro, TDC. Oo, kuwang-kuwan ng Omega yung mapa dito and nakakita lang tayo na nakakumuha na ng additional item dito si Heath with the slow and also Hajizi with the BOD, so Oo. we're expecting a lot of physical damage galing dito kay Hajizi. Kailangan na dito ng mga physical armor ng side ng LPE dahil dyan sa sinabi mo, Tads. They're still defending their tower in the mid. We've talked about the Lilia, we've talked Oo. about the Glue. Nandito rin naman yung Ruby na ilang beses na natin nakikita. Pero honestly, ang nagdadala dito sa side ng OMG is hindi basta-basta makalapi LPE dahil may mga pana si Kurt. Oo, It's all about the arrows para dito kay Kurt. Kailangan nilang isang magandang initiation. Siguro, ang pwedeng ang pinaka-best thing na gawin dito ng LPE is to go play hyper-aggressively Hyper. just like this. Parang Gamitin ganito. nila yung strength ni Bimo. Tama ka, Tads, no? Gera kagad. Sabi dito ng LPE, kailangan na. Pulado na si Heath. Dito as Curtizi will just garote out. Nako po, pumana pa. At nandito naman si Kenji with the grab. Nilabas na rin ang mga bataan ni Kenji. Pero doon sa kabilang side, that's going to be Hajizi with the bang. 4-0-2 for the KDA machine this time as Bimo will try and back off. Wow. Wow. Grabe yung oras na binibili dito ni Bimo. Tagang dire-diretso, nag-aabang lang sila ng isang magandang opportunity para ma-takedown. But ginamit niya agad yung wild charge. Mukhang makakataas pa si Mibo dito, pre. Parang hindi na ata, pare. Kasi Nako. hindi na ipapabak yan eh. Uy, naku, may Cyclone Eye pa dong. May Cyclone Eye, pero kasi mukhang hindi na ipapabak dito ni na Jeezy si Bimo. At ngayon, madidisrupt yung rotation ng LPE. Ayun, hindi na siya Na-takedown na nakawala. Na-takedown. Mm-mm. Pero TDC nabanggit mo eh. For LPE to take this away, ay kailangan maging aggressive na sila. Oo, kailangan. Kumbaga sa totoong buhay, minsan, kailangan mo talagang gumalaw eh. Oo. 'Di ba? Kailangan mo tagang gumalaw. Kung ano yung scenario na binibigay sa'yo ng current situation, kailangan mag-adapt. Kailangan mo isipin kung ano yung mga pwede mong gawin. Tulad dito sa may top lane, si Arbs, nag-aabang lang but with the black shoes, madadodge niya yung damage ng Oh. Death Sonata. Yeah, Arbs trying his best to defend this tower, but Toshi and Curtizi nakaabang. It seems like OMG, they're just, parang, hindi nga sila naglalaro eh, parang, may mga part na ginagawa yung LPE na talagang bitin lang yung damage stats. Oo. Ginagawa nila yung pagiging aggressive. Nakinig sila sa sinabi mo eh. Parang, kailangan mo na mag-steal ng purple. Pero the fact na may mga ganitong items na yung OMG,
hindi ka na makadamage eh. But mahirap kasi talaga. Pero ang isa pa sa mga pwedeng gamot or pang stop ng bleeding dito sa side ng LPE, kailangan nila ng Athenas. Kailangan nila ng Athena Shield kasi most of the damage, siguro 3. Sabihin natin 4 sa miyembro ng OMG is lahat magic damage. Kailangan nila maiwasan yung mga gitong senaryo. Kaso hindi na na-dodge ang Soul Bloom, pare Goy. Yun nga eh. Yan yung mga type kasi ng skill na ano eh. Actually, favorite ko yung mga ganyang skill eh. Oh. Yung hindi ka natatarget. Oh. Tas, pagka-pindot mo, yun na yun eh. Parang Soul Bloom, di ba? Yung mga ganon. Pindot mo ng Soul Bloom, lapit ka lang sa kalaban. Matik na. Na-target na eh. Tatarget Matik na agad. Kaya napakasakit talaga. Kaya siguro din, viable ang Matilda right now. Look at this. Oh, si Bimo. Grabe. Talagang hinihingal na ang LPE ngayon dahil sa galawan ng OMG. Pero men, itong LPE meron silang isa pang tinatagong technique dito. Ano yung ano? harang technique tapos yung yung meteor shower. Kasi ang hirap makailag dun eh. Kumbaga Oo. sa sidestep ka lang, yun lang yung magiging option mo eh. Kailangan lang nila makahanap ng magandang opportunity. Tulad ng siguro mga jungle skirmishes kanina. Tingin ko medyo favorable doon yung LPE dun sa may Oo. fight ng purple buff ng OMG. But Oo. unfortunately, hindi nakapaglagay si Bimo ng magandang Guardian's Barrier. So the Guardian's Barrier plus the Meteor Shower. Yun ang nakikita mong paraan dito kung ikaw ang LPE. Yep. Pag pinagsama mo yun, Guardian's Shower. Guardian's Shower. O kaya Meteor Barrier. Mas maganda yung Guardian maganda- Shower. Parang mas maganda yung Guardian Shower eh. Let's see kung makikita natin yun dahil si Ryota ay namumula na, dodging the bullets pero hindi niya matadodge. Ayun talaga eh. Yung Oo. Esmeralda, isa rin yan sa mga ano eh. Lalapit ka na lang eh. Lalapit ka na lang, tas taas kamay, pindot ng skill 1, skill 2, okay na eh. Skill 2, taas kamay kahit one hand eh. Oo, kahit one hand eh. Pwede. Nako At po. ngayon, Toshi and company, Toshi, with this Esmeralda, ay tuloy-tuloy ang kanilang paglamang. Hila para dito kay Jake the Dog. Pero pare, ang sakit na ng OMG. Hindi na makalapit. Parang hindi mangyayari yung sinasabi mong Meteor Shower to the Guardian's Barrier. Eh. Yun na nga eh. Pero ito well, posible yung kung tutusin. Pero ang hirap kasi sobrang mobile din ng OMG, men. Oo. Ang dami nilang mga skills na pwedeng tumagos dun sa Guardian Barrier, yung Garot, pwedeng pa yung Guiding Wind, yung dodge ni Hajizi. Hajizi. 'Di ba, men? Parang Yung Rhapsody. Yung Rhapsody pa. Nako po. Sobrang hirap. Pero isa pa sa mga pwedeng gawin rather ng LPE dito is go for a pick-off. Tulad ng ganito. Si Bimo nag-aabang lang ng magandang ng timing, buying some time para makapag-farm dito si Ryota. Oo, kaso parang hindi na kaya. Tads yung pick-up na sinasabi mo eh. I mean, Kati na rin kasi ng damage eh. I mean, this game is definitely in the hands of OMG right now. And we're looking for ways on how can LPE come back from this deficit. 10k gold lead. Aray. You don't have any stunts. Ang setup lang nila dito is with Jake the Dog. Jake the Dog. Na alam mo pa kung kailan magaganap, di ba? Oo, kasi ang backswing niya ang tagal eh. Pati ang liit lang ng range. Kumbaga, kailangan makakuha agad si Bimo ng isang magandang wild charge. Pag-abang or habang naka-knock up, habang agad ng I'm offended ni Ruby. Yun yung posibleng pwedeng gawin. Meron silang wombo combo with Arves, again with this Lilia, and then yung Ryota, yung kanyang Tempest of Blades. Kaso, mobile kasi. Mobile din kasi talaga yung likot eh. likot. Sobrang likot ng OMG. Tama ka, DDZ, man. Yung likod ng OMG dito, hindi mo basta-basta mauli ng wild charge. Hindi mo basta-basta may hila din ni Jake the Dog. Unless gumawa ng flicker combo. Si Jake the Dog dito, pwede. Pwede. Kaya. Kaso dapat, pagka-flicker combo, bursted. Burst ka agad. Isang mabilisang pagbigkas. Pero, men, kita mo naman, yung poke capability na pinapakita ng OMG dito, merong arrow, merong bala na lumilipad. So talagang ang hirap i-defend. Definitely, DDZ, poke is real para dito side ng OMG. And it seems like it's over, DDZ. 13 minutes in, one-sided game. OMG owning LPE. And that will give them a point. Game number 1 will go to OMG. That winning moment is brought to us by Oppo A94. At parang, parang walk in the...